Sa isang nakakabahalang pangyayari sa loob ng Malacanang, isang prominenteng opisyal ang naglantad ng nakakagulat na katotohanan tungkol kay Bongbong Marcos. Ayon kay Remulla, isa sa mga pinuno sa gobyerno, nabunyag ang mga lihim na hindi kanais-nais tungkol sa dating senador na kasalukuyang pangulo. Ipinahayag ni Remulla na may mga hindi maipaliwanag na aligasyon na nagbibigay liwanag sa tunay na karakter ni Marcos. Ayon sa mga impormasyon, ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa larangan ng politika, lalo na't malapit na ang halalan. Hindi pa naging available ang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Marcos, subalit ang balitang ito ay agad na kumalat sa buong bansa. Bukod dito, naging paksa rin ito ng masusing diskusyon sa social media at iba't ibang plataforma ng komunikasyon. Sa gitna ng mga kaganapan, nananatili ang pangako ng pahayag na ito na nagbibigay ng patas na objektibo pag-uulat sa mga pangyayari. Magkakaroon pa rin ng masusing imbestigasyon upang alamin ang buong katotohanan sa likod ng mga pahayag ni Remulla tungkol kay Bongbong Marcos, at ang mga ito ay magiging pundasyon sa mga susunod na hakbang sa larangan ng politika. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pulis sa barangay program magbabalik ng tiwala, okay, sa publiko sa PNP. Balik tiwala daw sa mga pulis, mga matitino lang. Naniniwala si Abalos Loslos na unti-unti nang naibabalik ang tiwala sa publiko sa mga pulis dahil sa patuloy na implementasyon ng Revitalized Police sa Barangay or RPSB. Kasama ni PNP, Directorate for Police Community Relation, who's this? Okay, Police Major General Edgardo Alan Okubo at utak ng RPSB, Muntinlupa City Mayor Rosana Rufino Biazon at DILG Secretary, Undersecretary Pazaraba nagtungo sa barangay Putatan sa Muntinlupa. It's so bullshit. Magtiwala ka ba dyan? Kasi si Abalos kasabot din sa mga pogo operation nila ni Bonjing, di ba? May mga report tayo. May mga pogo operation sila, pantatay ni Abalos. I reported that already and exposed ko. So mga kababayan, wala na itong, hindi yun na dapat pagkakatiwalaan itong mga taong ito dahil nga ito yung mga sinasabi nila, mga kasinungalingan lang, mga what? Mga chika-chika boom-boom lang. Teka, yan muna natin. Charge muna natin. Mga chika-chika boom-boom lang. Dahil ang interest nila hindi para sa Pilipino. Ang interest nila para sa extortion, para sila ay kumita ng pera na illegal. At yung ito yung mga balita ng mainstream media. Tingnan mo, ito po ay mga nakalap na balita. Pero naiulat ba nila ang kidnapping, extortion, o lahat ng smuggling involvement ni Lisa at ni Coting Jr.? Again, wala. Wala po sa bokabularyo ng mga mainstream media para ibalita ang mga kababuyan ang kasamaan ng gobyerno ni Coting. Next, ito naman, ito si Teves, si Congressman Teves. Ito yung mga gusto nilang ibalita para sindakin ang taong bayan. Sindakin na hindi ka pwede mag-upo-upo sa gobyerno dahil kung hindi, tataniman ka ng kaso or pagbibintangan ka na ikaw ang gumurgor sa taong hindi mo naman ginurgor. Pero for the heck, babasahin natin. March 22, 2024, Teves arestado habang naglaro ng golf sa Timor-Leste. Okay, nahuli na Timor-Leste. Nahuli na ang nagtatagong expelled lawmaker na si Arnolfo Teves matapos dakipin ng mga otoridad sa bansang Timor-Leste nitong Huwebes. Sabi ko nga dyan, yung information na nakarating sa atin, walang proper documentation nung siya ay inaresto. Siya ay baglabaglan lang, parang dinukot based sa ating informante. Sa isang paskil ng Polisya Científica de Investigação Criminal kahapon, sinabing nahuli ng kapulisan si Teves bandang 4 p.m. batay sa mungkahi ng Interpol o International Police. An Interpol red notice in an alert law enforcement around the world to locate and temporarily arrest a person pending extradition or similar legal action. Remember, yung tinaniman ng kaso ni Lisa Ahas, Araneta Marcos at ni
fabricated crime, fabricated case ni Lisa at ni Francis Chua doon sa nanay nung dalawang batang in-extract nila na withdraw ng 4 na complainants. Okay? 4 na kinausap ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Chua para kasuhan itong nanay ay na-withdraw yan nitong February 8, 2024. Nagkaroon din po yan siya ng blue notice. Kung narinig ninyo ang statement niya kahapon, binibigyan din siya ng blue notice ng DOJ ng ating gobyerno dahil sa pakipagsabuatan ni Lisa Ahas at ni Chua. So nabigyan ng blue notice because of that fabricated crime. And now, look at that. Nag-withdraw yung 4 ngayong 2024, Pebrero, kasi nga hindi binayaran ng tama ni Lisa Ahas at ni Chua. That is based sa ating informante. Yun ay nailagay din siya, blue notice sa Interpol. Kasi gusto rin siya ipa-extradite, talagang hilain. It just so happened doon sa Turkey, walang extradition treaty ang Pilipinas. So I believe ang Timor-Leste wala rin yata extradition treaty. I'm not sure. Maybe you can Google it. Basta ang parang nabasa ko doon sa previous report kay Tevez, kaya siya nandoon. Tuloy natin. An Interpol Red Notice is an alert for law enforcement around the world to locate and temporary arrest a person pending extradition or similar legal action, sabi ng PCIC. Okay? Sa wikang Portuguese kahapon. So ito rin ang gusto nilang gawin. Na pinakasuhan ako kay Taberna at kung sino-sino pang nagkaso sa akin, I'm not sure, baka 3 million o 1 trillion cases na itinanim sa akin ni Liza. Kasi akala ni Lisa Ahas ay ako ay may hawak pa na Filipino passport at gagamitin niya ang pang-aabuso sa gobyerno at gagamitin niya ang DFA, gagamitin niya yan, which is binanggit yan mismo ni Taberna, yung Taerna na yan, nakasabwat ni Lisa sa pagtatanim ng kaso laban sa akin. Ginamit nila yan na sila ay makipag-ugnayan sa DFA. This is very Lisa Ahas Araneta Smugs na ipapacancela ang passport, pakipagsabwatan sa DFA, sa gobyerno, dahil hawak nila yung gobyerno. So imagine niyo kung may hawak pa akong Filipino passport, ito rin ang gagawin nila. Pipilitin nila akong dukutin dito sa Amerika para ipagurgor. Nandito na nga ako sa Amerika, nagpadala pa si Lisa ng manggugurgor sa akin. So ang nangyayari kay Tevez, nangyayari sa lahat ng mga kinakasuhan dahil kritiko o kompetensya nila sa kanilang mga negosyo, katulad kay Tevez. Diba? Ito ang gagawin. Gagamitin nila ang abuso ng power, abuso ng mandato ni Kuting na wala namang mandato dahil dinaya nga ang eleksyon based sa signed affidavit ni Atty. Glenn Chong na ayaw nilang harapin. Ito ay nasa, sabi ko nga, kaidiliman, delubyo na ang Pilipinas na kapag ikaw ay umaray, nag-criticize ka o nagsabi ka ng katotohanan, babalik na rin ka, tataniman ka ng kaso. Ito ngayon ang nangyayari dyan sa PIDEA, sa PNP, sa AFP at sa iba pang mga ahensya na kapag nag-voice out ka, lumaban ka dahil alam mo nasa tama ka, tataniman ka ng kaso. O kung pumunta ka na ibang bansa, ipapakansela ang passport mo, i-extradite ka, gagawin kang terorista o kung ano man ang pwede nilang itanim sa iyo. Tuloy natin. It is based on an arrest warrant or court order issued by the judicial authorities of the requesting country. Sino nag-request? Si Liza. Dahil si Tevez mismo ay nagsalita din yan na si Lisa ay sinusuplayan ng pulburon ni pangalan nito, ni Bibot Nolan. Diba? Kaya galit na galit si Lisa dyan kay Tevez kasi idinawit ang kanyang pangalan. Kasi nga naman, talaga namang pulburonic. So lahat ng magdawit ng pangalan ni Lisa at ni Marcos at sinabi na sila ay ganito, kakasuhan o kakansela ang passport kung ikaw nasa bansa, hindi kayo titigilan ng mga putang inang ito. Kaya nasa mga kamay ninyo, people of the Philippines, wherever you are, you have to get up, you have to speak up. Men and women in uniform, this is not about Tevez, this is not about Glenn Chong, Kiboloy, Pastor. This is about Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos. Hayop na lahat ng kanilang mga inappoint ay nakipagsabuatan para gipitin ang taong bayan. At kung pwedeng gurgurin, tanggalan ng kabuhayan, sirain ang karir ninyo, sirain ang buhay ninyo. Kaya kailangan nyong kumilos. Hindi ako mapapagod araw-araw magsalita. Kahit po ako ay may bounty ang ulo ko, kahit na gusto akong patayin ni Lisa Ahas at ni Marcos Jr., ulit-ulitin ko, sila po ay nireport ko sa Bureau, sa Federal
Bureau of Investigation na sakali may mangyari sa akin, marami po akong nilista na si Lisa at Marcos Jr. at si Kuting, ay si Tambalusos, sila ang utak ng pagpapagurgur sa akin to protect myself. Again, na-interview na rin ako ng FBI at sinalaysay ko lahat. We talk about 2 hours na sinabi ko, just in case, So, nireport ko na. Ngayon pa ba ako matatakot? Kaya dapat kayo, men and women in uniform, hindi kayo dapat matatakot kasi mas powerful kayo. Huwag kayo padadaig sa mga hayop na to, katulad ni Lisa, na walang ginawa kundi babuyin kayong mga kapulisan, kayong mga kasundaluhan. Binababoy kayo araw-araw. Nasa mga kamay ninyo kung paano nyo wakasan, kung paano kayo magsalita, paano nyo maging kakampi ang taong bayan. Well, kakampi nyo ang taong bayan. It's just a matter of what? A decision, firm decision making to speak up and get them out from that palasyong punong-puno ng ahas. Sobra-sobra na. Pinakababoy sa lahat ng mga presidenteng dumaan itong bangag na pulboronic na si Marcos Jr. Imagine mo lahat ng pwede nilang extortan o extorsyonan ng pera, Filipino-Indian, lahat mga negosyo, lahat wala silang pinapalagpas. Demonyo po ito, mga kababayan. Demonyo, satanas lang ang pwedeng gumawa nito. Sabi ko nga, or mafia, nalagpasan ni Lisa at ni Marcos Jr. ang paging satanas ni satanas at paging diablo ng diablo. Kaya ano pa ang ginagawa ninyo? Alright? Nakita nyo? Sabi ni Remulla, ang today's apprehension of Teves is a testament of the power of international cooperation. Yes, di ba? Yang nangyari kay Teves ay patunay na hindi lang si Teves ang susunod na aarestuhin o tatamnan ng kaso, maaring kayo na ang susunod. Men and women in uniform, maaring kayo na ang susunod. Kaya kung ako sa inyo, kailangan nyo na kumilos. Sobra na tama na itong hayop na Remulla na ito. Pinagluloko ang taong bayan. Ang tagal na wala, naratay sa karamdaman sa deathbed. Malapit na yung hayop na yan. Ngayon, yung extortion involvement niya. Wala pong mag-iimbestiga sa Kongreso at Senado dyan. Kasi kasabwat na nila or kapag inimbestigahan, tatanggalan ng budget o tatakutin. So sino ngayon ang kakampi nyo? Again, ang kakampi nyo dito ay kayo-kayo, tayo-tayo. Inumpisahan ko ang laban na ito. Marami kami nila Pebbles. Okay? Inumpisahan namin yan. Si Pebbles andyan sa Pilipinas. Ginigipit din yan si Pebbles. Ginigipit din Pebbles Talakera. Ginigipit din ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Patuloy na lumalaban. Patuloy kaming lumalaban. Wala po kaming trilyon pera na galing sa nakaw ng bayan. Pero ang pera ninyo, ang taxpayers' money, ay hawak ni Lisa Ahas. So mga palangga, mga kababayan, hindi ako magsasawang araw-arawin ko kayo at ipaalala sa inyo na nasa madilim tayo na yugto, pinakamadilim, pinakadugyot dahil mismo ang presidente ninyo, okay, ay nakipagsabwatan sa mga sindikato at sila mismo ay miyembro ng mafiyang sindikato. So nakita ninyo? So again, ano pa mga balita dito? Ito gusto ko itong basahin. Guro o teacher na nanermo ng estudyante sa TikTok video di parorosahan ni Sara. Okay? Napanood din sinabi ni Inday. Okay, basahin natin. Magko-comment tayo dito. Walang umanong parusang ipapataw si Department of Agriculture Secretary Inday Sara laban sa isang public school teacher na nag-viral matapos manermo ng mga estudyante habang naka-live sa isang TikTok video. Ayon kay Vice President Inday Sara, sa halip na parusahan, dapat paalahanan ito ng maghinay-hinay muna siya kapag nakakaramdam siya ng galit. Sabi ni Inday, this is especially true sa mga teachers dahil ang teachers natin hindi lang hindi lang isa sa mga tao ang kausap nila. Ang isang klase ay mayroong 25 to 45, sometimes 55 students. Lahat tayo inabutan ng galit, sabi ni Inday. Ang dapat natin maintindihan kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na, and that is why pinagsabihin natin yung teacher.
Kasi gusto ng mga dilawan diyan o ng mga mga kampo ni Lisa ay parusahan. What is my point of view doon sa teacher? What is your point of view, mga kababayan? Alam mo, it's not right na TikTok pa yon. I don't know kung bakit niya ba tiniktok yon. Nakita yung frustration ng teacher, pero hindi dapat siya parusahan. I-call out lang. Kasi ako nung bata ako, 'di ba kinuwento ko sa inyo. Nag-aaway kami ng pinsan ko. I was in grade 4. I don't know ano pinag-awayan namin. We were young. Pinalo kami ng teacher namin, stick. Oo, so hindi naman siguro gaano kalakas, buhay pa naman ako ngayon. Mas malupit nga yung mga teacher natin. But yeah, sa age natin ngayon, sa modern age, ay hindi dapat talagang sinasaktan ang mga bata. Pero, huwag tayong gumaya dito sa Amerika. Na yung mga bata, hindi pwedeng pagalitan ng teacher. Na konting ano lang, ganyan-ganyan. Kaya may mga nagbabangbang dito, di ba? Dito, konti lang sasabihan mo, call out may mga bata. Maraming joang dito. Sana huwag tayong magpaka-western. Okay? Huwag tayong magpakabalat sibuyas na akala ninyo talagang yung teacher masama na. Okay? Dapat paigtingin pa rin natin ang pusong Pilipino. Pero doon sa mga teachers, huwag kayong mananakit. Okay lang mag-voice out. Nagsisigaw nga tayo sa ating mga sa ating mga anak kapag nagagalit, di ba? So, wala naman siyang ginawa, di ba? Actually, somehow may point siya. Narinig ko yung sinabi niya na kayo, ganyan. Wala pa nga kayo nararating. Mga bastos kayo, basta parang ganon. Yun ang problema ngayon sa kabataan. Dahil nagpapaka-western na dapat hindi, konting ano lang, nagagalit sa teacher. Pero may mga teacher naman talagang mga siraulo. Okay, meron. Kasi ako, nakipag-away ako sa teacher, sinumbong ko sa principal nung kindergarten yung anak ko. Okay? So, basta, nakalimutan ko na yung exact mga pangyayari, pero nakipag-away kasi bastos talaga yung teacher. Pero, sa mga teachers na nanonood ngayon, konting tiis lang. I know it's so hard. Ayoko maging teacher. Ayoko maging teacher. Pag sobrang kulit siguro yung mga bata. But siguro, gusto ko maging sundalo kasi gusto ko bang-bang-bang. Okay? Babangbangin ko yung mga katulad ni Lisa Ahas. Yun. But again, good thing, dahil yan ang ginawa ni Inday Sara. At doon sa teacher, I hope you learned your lesson. At doon naman sa mga bata, huwag kayo magpaka-western-western. Diba? Dahil hindi kayo western. Huwag kayo magpaka-Amerikano at Amerikana katulad ni Lisa. Very New York. Very New York, very Lisa Smugs. Pero ang ginagawa, puro ka balbalan. Huwag kayong masyadong mag-idolize sa mga English speaking. Mas matalino pa kayo sa kanila. Pag nandito kayo sa Amerika, mga palangga, magagaling matalino pa kayo, tama pa kayong grammar ninyo. Ang mga kabataan ngayon dito, ang mga salita, oh, I'm like, you know what, like my mom, puro like. Diba? Hindi naman ganun ang tamang pagsasalita ng English. At hindi porket English sila ay matalino sila. Mas magaling kayong mga bata. Kaya huwag kayong mag-idolize sa mga pakangkang, mga papokpok na mga celebrity or TikTokers. Mag-aral kayong mabuti at kayo magkaroon ng respeto sa inyong mga teacher at sa inyong mga magulang. Huwag kayong magpaka-Americanize dahil kahit kailan hindi kayo Americanized. Kahit pa mag-American citizen kayo dyan, whatsoever, yung mga bata, you still love your sariling, sabi nga ni Rizal, ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Kaya si Lisa at ang mga anak niya at si Kuting, we don't do pasyal, mga ganun pa sosyal-sosyal, ay masahol pa sa masangsang na isda na nakalubog sa kumunoy. Kaya huwag kayong umarte-arte magpakonyo-konyo dahil hindi yan bagay sa inyo. Sabi nga nila, lumugar kayo, Pilipino kayo. Pilipino, hindi kayo Amerikano. Kaya huwag kayong umarte para maging belong sa society. Okay? Dahil pag ganyan ang thinking ninyo, sabi nga, mahigit pa kayo sa masangsang na isda. Kaya tignan mo si Lisa, ang sangsang ng mukha, mas sangsang. Alright? Ngayon, ang mga trolls ni Lisa Smugs ay dapat ginugurgur. So, ginorgor ko. May nakita ako isa, ginorgor ko, di ba? I have the capacity to gurgur-gurgo. Ito ba isa? Gurgurin natin para may satisfaction tayo today. Anyway, mga palangga. So, stay safe. Ang may tutulong namin sa inyo, sabi ni Carolina Glinoga ay dasal. Thank you, palangga.